I try to smell it just to check if there's any infection. Dahil nasira yung protective covering niya doon, dirt has a tendency to get it infected. Mga camel, may mas mabigat pa palang pasanin. Ang banta ng pagkaubos ng kanilang lahi sa wild. So itong area na ito, ito yung parang bagsakan ng mga camels para ibenta dun sa mga bibili. Lapit mo lang kuya ha. Oh! Sa bawat yabag ng kanilang dambuhalang paa ay kwento ng kanilang determinasyon para mabuhay. Pero sa kanilang pamamalagi sa mundo, mapait ang sinapit ng ilan sa mga elepanteng ito. Binisita ko ang Bunlats Elephant Sanctuary sa bansang Thailand. Nadatnan kong masayang naliligo ang mga elepante. Ang inaakala kong nagpapasarap lang sa tubig, dati raw palang working elephants o mga nagtatrabaho sa gubat. Sa aking paglilibot sa sanktuaryong ito, makakasama ko ang kanilang founder na si Catherine Connor. Itong sinusundan natin, what's the name of the elephant again? Tang Soy. Tang Soy, meaning beautiful. Ay na-aksidente daw ito kasi dati siyang ginagamit sa logging. Ito yung pinaka-interaction ng tourist is to just walk with them and forage. Pag sinabi kong forage, pabayaan mo manginain kung anong kinakain nila. Mga 4 na oras ito. So kita natin, kinakausap lang siya. Wala silang mga bullhook, pero kaya-kaya nilang utusan lang, parang mga aso lang, ganun. You don't need to use force, but you need to build the trust. So ito yung mga bagong elephant whisperer, kung may dog whisperer, horse whisperer. Ito mga mahut dito sa Bunlot Elephant Sanctuary ay sila yung mga elephant whisperer. Unang tumambad sa amin ang elepanting si Pang Soy. Tang Soy is an elephant from our local village here. She's only ever been used for logging. Tang Soy was pulling a big pile of logs down a hill and she stopped, but the pile of logs did not. So the pile of logs came, smacked her in the back of the leg, and she broke her femur bone. So I agreed and I took her in, and the owner comes to visit her every year. Bukod kay Pang Soy ay nakilala ko rin ang kanyang best friend na si Pang Noy. Si Pang Soy at saka si Pang Noy ay best friends, parati silang magkakasama. Nasyak ako sa storya ni Pang Noy, Si Pang Noy, isang laging elephant siya sa norte, Tom, I can stay here? This one, up to here? Parang nasa wild ako, Pero in the wild, you can never be as close as this one. Mula nang ipagbawal ang paggamit ng mga elepante para sa logging noong 1989, dumami ang bilang ng mga elepanteng inaalagan ng mga residente. Nasa 3,000 elepante na lang ang makikita sa wild dito sa Thailand. Thailand has a very unique captive elephant situation. As far as I know, all the other Asian countries do not have the tourism industry that we have when it comes to elephant entertainment. So in Thailand, there are lots of shows, circuses, elephants giving rides with benches on their backs. All these activities are very,
physically damaging to the elephants. So Bunlot's Elephant Sanctuary is my apology to the elephants. Sa aking pagbisita sa rescue center ng mga elepante sa Thailand, nakilala ko ang grupo ng mga elepante na kung tawagin nila ay Gossip Girls. Maingay raw kasi ang grupong ito. Habang nagtatanghalian, nakahalubilo ko ang mga Gossip Girls. Sila na ang mismong lumalapit sa mga tao. So maikling panahon namin na pagsasama, konti-unti na nagkakaroon ako ng pagkakilala sa kanila. Parang mas malambing siya sa akin. Sana... You like that? Huh? Ang mga miyembro ng Gossip Girls na sina Pang Do, Lotus, at Wasana, ilan daw sa pinakamakukulit at pinakamausisa sa loob ng sanctuary. Pero sa kabila ng kanilang pagiging aktibo, hindi maganda ang mga dinanas nila noon. Pang Dao has a broken wrist, and we believe that she got that when she was used for forced breeding. Forced breeding is a real issue here in Thailand because all the tourists want to have their pictures, their selfies taken with baby elephants. Galing siya doon sa taas, ano? Isa siya doon sa mga Gossip Girls. And, siya yung uminom at nagpapahinga lang ng konti. Lotus is the other gossip girl. Lotus has a condition called foot rot, and that is a chronic infection in her feet. When Lotus was giving rides, she would move very, very slowly. So the mahouts used to walk behind her with the bull hook and smack her on the back of the ankles. Kaya ako matatandaan si Lotus dahil siya may mga parang pigsa sa katawan, sa paa. Tapos dun sa kaliwang likod na paa niya may nana din siya. Gawa daw ng bull hook yun, ano? Ang pangatlong Gossip Girl, dahil sa tindi ng sugat na tinamo sa paa, ginagamot pa rin hanggang ngayon. So ito, no, this is another special moment for me as a vet. Being a vet in the Philippines, we don't get to treat a lot of elephants. Okay, inamoy ko na. I try to smell it just to check if there's any infection. Dahil nasira yung protective covering niya doon, dirt has a tendency to get it infected. Yeah. Sensitive, oh. Still sensitive. So, pinupuno ko lang yung gap ng ointment. Sometimes you can also use honey. Yes, we did use medicated honey, but it was too expensive. Araw-araw ginagamot ng grupo ni na Catherine ang paa ni Wasana. Yeah. Girl. And the socks are made with material that's donated from a sports company in Bangkok, so it's breathable. And they're made by one of the... It helps us so much. Grabe yung tuwa ko na makatulong ako. Malaking bagay yan para sa isang veterinarian. Umaasa sila Catherine na hindi na madadagdagan pa ang bilang ng mga elepante na kailangang i-rescue. Ayon kay Catherine, ginagamot pa rin ang mga paa ni Wasana. Dahil sa ivory na nasa kanilang pangil, tina-target ang mga elepante ng mga poachers. Kung noon, tinatayang nasa 100,000 ng Asian elephants sa wild. Ngayon, mas mababa pa sa 30,000 ang kanilang bilang. Malaking bahagi ng pagkaubos ng mga ito ang illegal wildlife trafficking. Noon, ang mga elepante ang nagsilbing katuwang ng mga tao sa trabaho at turismo. Sa dami ng problemang pinasan ng mga elepante, mas may malaking banta silang kinakaharap sa ngayon.
Huwag na nating hantayin na tayo ang maging sanhi ng pagkaubos ng mga ito. Tinatawag silang beast of burden dahil sa bigat na kaya nilang pasanin. So isa marahil sa pinaka-importanting gamit ng mga camel sa mga tao na nakatira dito sa disyerto is yung gamit bilang sakayan. Sinasakyan ng kanilang mga kalakal ang mga gamit para magbiyahe or mag-travel, traversing the desert. Pero sa mga camel, may mas mabigat pa palang pasanin. Ang banta ng pagkaubos ng kanilang lahi sa wild. Sa gitna ng desyerto sa Abu Dhabi, naabutan namin ang isang grupo ng camel na nanananghalian. Sa gitna ng katirikan ng araw at init sa desyerto, parang hindi na nila ito iniinda. Ito ang mga dromedary o one-humped camel na karaniwang makikita sa Middle East. Habang nagmamasid, may napansin kami sa mga camel na narito. Yung ilan sa mga paa nito naka-happles. May parang happles, no? Yung tali na yan na nasa harapan, parang hindi siguro mag-spread out for whatever reason, I don't know, no? Sa mga kalabaw kasi, sa baka, nilalagyan nila yan sa likod, sa milk happles, para hindi sila masipa kapag ginagatasan yung mga baka. Siguro para hindi sila makalakad ng ng mabilis or makatakbo ng mabilis. Isa sa kanila ang babaeng camel na si Lulu. So ang bait ni Lulu, oh. Nagpapahawak siya kasi sabi ng mga nag-aalaga sa kanya, sanay daw siya sa mga tao na pumupunta rito para lapitan siya at hawakan. So sanay siya sa tao, sanay siya in the company of humans. Very muscular neck. Look at that. Kahit disyerto ang kanilang natural na habitat, ang mga camel na narito domesticated o sanay na sa tao. Dahil kasi sa malaking pakinabang ng mga tao sa one-humped camel, unti-unti nang na-domesticate ang marami sa kanila, hanggang sa wala na ni isa ang maituturing na wild. So isa marahil sa pinaka-importanting gamit ng mga camel sa mga tao na nakatira dito sa disyerto is yung gamit bilang sakayan or beasts of burden. Sinasakyan ng mga tao, sinasakyan ng kanilang mga kalakal, mga gamit para magbiyahe or mag-travel, traversing the desert. Ang isang camel kayang bumuhat ng hanggang 450 kilograms o katumbas ng 9 na sako ng bigas. Kaya rin itong tumagal ng 7 araw sa matinding init na hindi umiinom o kumakain. Yung bata ako, sabi ng teacher namin, nandito na yung tubig niya. Well, in a way, that's true. This is fat, and when needed, it is converted to water. Ginagamit niya ang fat na nakaimbak sa kanyang hub para magsilbing energy kahit na hindi ito umiinom o kumakain ng ilang araw. Pero kapag nakakita naman ng tubig, kaya nitong uminom ng hanggang 15 gallons ng tubig sa loob lamang ng 10 minuto. Sa Pilipinas, kung saan hindi native ang camels, ibang bigat ang kailangan nila. Idineklara ng United Nations ang 2024 bilang International Year of Camelids. Ito ay para bigyan diin ang kahalagahan ng mga camel sa pamumuhay ng mga taong nakatira sa disyerto. Bukod kasi sa paraan ng transportasyon, marami pang ambag ang mga camel. Gaya na lang sa Middle East. Ang Al-Ain Camel Market ang pinakamalaking bagsakan at bentahan ng mga dromedary o mga one-humped camel sa UAE.
Nasa 600 na camel ang binebenta rito kada araw. What are you doing? My friend, what's that? You drinking water? You cleaning? Yes, cleaning. Cleaning the, ano? Cold. Cold? Yes, cold. Nakita natin yung nasa kanila na may sakit na because meron na silang nasal discharge or respiratory problems, no? You would think kasi magkakadikit sila dito kaya nagkakahawa-hawa na sila dito. Ang ilan sa mga camel, binibili para sa kanilang gatas at karne. Habang ang ilan, ginagamit sa camel racing na isang tradisyonal na sport sa UAE. What's this? This one? This one's for racing? Yes, for racing. How do you choose which one's for racing, which one's for meat? Before this for racing. Oh, before? Before. You see this the white one? Uh-huh. This before for racing. Finish. Finish already? Finish for racing. Best one. How old? This 2 year. 2 year. Okay, Yeah. okay. Dating ginamit sa camel racing si Sher. Sabi nila yung mga galing sa Oman at saka sa Qatar are the brown colored ones. Mas magagandang quality ginagamit for racing. Yes. Just gonna look at you. Just gonna look at you. Ganda ng mata. Tingnan mo yung mata niya, oh. May mga balahibo. Well, they use that to cover their eyes, lalo na kapag may mga sandstorm. Mula naman sa isang camel farm ang mga bagong dating na camel. Kita mo yung pagkakakarga sila sa truck, oh. Pinapagod. Yung mga baka natin, kalabaw, tayo sila. Saka yung mga kabayo, sila Kung sa UAE makikita ang mga camel sa disyerto o palengke, dito naman sa Pilipinas, makikita sila sa zoo at rescue center. Gaya na lang ni na Romeo at Juliet. Kasalukuyang naninirahan ang dalawang camel. May mga lesion siya dito sa balat, oh. Ayan, oh. Huwag mo duduraan, ha? Most likely, mga skin diseases. Pwede natin bigyan dewormers at saka for the mites. Yung isa kumakalat na, ang dami, yun, oh. Sa balat niya. We can start treating it already. Pero ang panggagamot sa kanila, hindi naging madali. Oh, maninipa yan, maninipa. Unti pa lang, yun, oh. Oh. Nakatingin siya, eh, oh. Wala. Ito. Nang biglang Hindi tayo obra. Lapit mo lang, kuya, ha? Oh! Huwag mong pahigayin. Huwag mong pahigayin. Tingnan mo. Bali eh. Okay, let's get the other one. si Romeo, mas malaki at mas malakas kaya kinailangan namin siyang itali para hindi ito makapiglas. Kahit na 3 tao na ang humila sa lubid, nakawala pa rin si Romeo sa pagkakatali. Ilang saglit pa, Yes! Dalawang 2,000 taon na ang nakararaan. Ang mga one-hump camels may tuturing din na wild animals. Ibig sabihin, malaya silang nabubuhay sa disyerto. Pero dahil sa pangangailangan nating mga tao, naging domesticated sila. Sa ngayon, mahihirapan ng ibalik ang kanilang lahi sa wild. At dahil parte na sila ng ating komunidad, ang tanging magagawa natin ay bigyan sila ng komportabling buhay. At huwag nang dumagdag sa bigat ng kanilang pinapasan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.